Kanyang mga ista't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti, pinagyamanan ng lubusan. Purihin niyong Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya, yawitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon po tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa namin kayo, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Ang Panginoon ng bukal ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Binabati ko kayo. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalam na datikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay.
Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw. Ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ng mga propeta at ginagayakan ng mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo. Salamat po sa inyong presensya, kahit maulan, narito po kayo. Ano ho? At idinadalangin din natin yung mga hindi na nakaparito at nag-online na lang. Ano ho? Hindi ko na isama sa ating pagninila yung unang pagbasa, pero habang pinakikinggan ko si Nay Josie kanina, ay meron po akong dalawang bagay na nais i-share sa inyo tungkol sa unang pagbasa. Yung una po yung sinabi ni Apostol Pablo na huwag ninyong pakainin ang sinumang ayaw gumawa. Ang pinag-uusapan po dito ay yung ayaw gumawa. May kakayanang gumawa pero hindi gustong gumawa. Ito po kasi ang community life nila noon, ano? Sana po hindi natin ito ma-take out of context, ano ho. Kasi kung meron tayong mga kasama sa bahay na matatanda na at wala nang kakayanang makapaghanap buhay, hindi na sila makapag-contribute sa economy ng ating tahanan, abay, hindi po applicable sa kanila ang sinasabi po ni Apostol Pablo. Kahit sa community, yung mga matatanda ng mga religious, mga sisters, mga brothers, maging mga pari, kung hindi na makapagmisa, hindi na makapagdasal sa chapel, o hindi na makapag-apostolate sa mga eskwelahan at sa mga hospital, dahil hindi na kaya, gustong-gusto pa rin po nila sanang gumawa at makapag-contribute
sa economy ng inyong community o ng inyong tahanan. Kaya lang, hindi na nila kaya. Hindi po sila kasali dito sa sinasabi ni Apostol Pablo. Pakainin pa rin ang mga hindi na kayang gumawa. Hindi naman natin yung obligasyon kasi ang obligasyon na may natatapos sa kanila, papunta sa mga anak. Pero yun ay pagtanaw natin ng utang na loob sa kanila. Dahil sa tinagal-tagal, sila yung gumagawa. Tayo ang dependent sa kanila. Ngayon, sila naman ang ating paglilingkuran. Ang ikalawa, mga kapatid, ay yung sinasabi ni Apostol Pablo na naghanap buhay sila. Hindi sila, nung naandun sila sa kanilang mission area, hindi sila naging pabigat doon sa kanilang mga pinagsisilbihan. Hindi sila umasa sa kanila. Bagamat mayroon naman silang karapatan na tumanggap ng anumang ibibigay sa kanila, minarapat po nilang magtrabaho para sa kanilang kakainin, magpakahirap, magpapawis para sa kanilang kinakain. Tent maker po kasi ito si Apostol Pablo. Yun ang ginawa niya. Maging doon kina Lydia, nung siya'y pumunta doon, tumulong siya sa paggagawa ng mga tent para hindi siya maging pabigat doon sa kanilang mga tinutuluyan. Sa madaling sabi, mga kapatid, hindi siya dependent doon sa pinaglilingkuran niya. Wala siyang sense of entitlement na porket ako'y naandito, kunyari, asikasuhin niyo ako. Nagsisilbi ako sa inyo, di tulungan niyo rin ako. Wala siyang ganon. Nagsisilbi siya, pero nagtatrabaho siya para sa kanyang sariling pangangailangan at sa pangangailangan ng kanyang community. So, yun lang naman ng dalawang nakaantig sa aking kalooban habang pinapakinggan ng unang pagbasa. Ngayon po ipinagdiriwang natin o ginugunita si Saint Augustine. At sa mga pagbasa po sa araw na ito, napakinggan natin ang mga sumusunod sa mahal na pong Jesus Nazareno ay magtatamasa ng pagmamahal ng Diyos Ama. Yan ho ang blessed assurance na inawit kanina ng ating kantor. Siya rin nating baon pag-uwi na magpapalakas ng ating pananampalataya at pag-asa. Ano ho ba yung inawit ni Kuya kanina nung ating kantor? Sabi niya, Alleluia, Alleluia, lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Alleluia, Alleluia. So hindi lang ito verse before the gospel, kundi ito ay ating blessed assurance na hindi tayo magsasawalat-wala. Wala po tayong, kumbaga, kung medyo sigurista ka at medyo gusto mo nakikita mo yung return of investments, pag sa mahal na po ang Jesus Nazareno natin ibinigay yung nararapat para sa Kanya. Kumbaga, to give what is right, not what is left. Hindi po tayo, para masakit pakinggan sa tainga, pero sasabihin ko na rin, hindi po tayo lugi. Sa bandang dulo ng Ebanghelyo, mga kapatid, sinabi ng Nazareno sa mga eskriba at mga pariseyo, at ilang araw na niya itong sinasabi, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo. Pero ang gusto kong bigyan diin, ay ito pong huling niyang sinabi. Tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Dito po nakita natin yung kanyang sense of leadership. Kumbaga, this has to stop. This has to stop. Kung ano man yung pinagagagawa ninyo, kailangang itigil na yan.
At ito ang inyong ipagpatuloy, palitan natin. Meron siyang leadership. Alam niya kung anong dapat itigil. Alam niya kung saan dapat dalhin yung kanyang mga pinaglilingkuran, maging yung mga humahad lang sa kanyang paglilingkod. So, ano ba yung sinasabi niyang tapusin na ninyo yan? Yun pong pagpapatay sa mga propeta. Pagpapatay sa mga propeta. Tandaan po natin, sandali lang ho. Tandaan po natin na yung pagpatay ay hindi lamang pagtapos ng buhay. Sa isip natin, maaaring nakakapatay na tayo pagka hinahangad natin ang pagbagsak o kapahamakan ng ating kapwa. So sa isip pa lang natin, sa atin pa lang mga paghahangad, para na tayong pumapatay. Kung pupulutin natin ito mga kapatid, yung sinabi niya sa mga eskriba at mga pariseyo, sinasabi niya na, itigil na rin natin yung mga ganun. Para bang sinasabi niyang tigilan ang karahasan. Karahasang pisikal, karahasan sa pag-iisip, karahasan sa paghahangad. Tama na ang mga pagpatay. At sa sinabi po niyang ito, mga kapatid, natatambad sa ating mukha ang katotohanang nasa atin din pong mga kamay ang susi para sa kapayapaan. Kung didesisyonan po nating matibay na humindi sa kultura ng kamatayan. Sa madaling sabi, minamahal kong mga kapatid, ang paghahari po ng kapayapaan ay nagmumula sa kalooban kung saan siya nananahan. So kung hindi kapayapaan na naghahari, puro karahasan, gustong-gusto mo nang tirisin yung iyong kinaiinisan, sino kaya ang naghahari sa iyong kalooban? Kapag ganun. Pero kung kahit na inis ka sa Kanya, ipinagdarasal mo pa rin siya na wag naman sana siyang mapahamak o kaya sana masaya pa rin siya kahit na punong-puno siya ng galit sa akin. Sana nakakatagpo pa rin siya ng kaligayahan sa buhay kahit na ganito ang ginagawa niya sa kanyang kapwa. Pag naghahangad tayo ng ganoon, siguro mga kapatid, ang naghahari sa ating puso ay ang Espiritong Banal. Kaya ito po ang ating pakalinisin, ang atin pong kalooban. Alisin ang maruruming paghahangad at palitan ng lantay o sa English, pure na kagustuhang mapabuti ang ating kapwa. Mahirap yun, ano? Ang hangad sa iyo ng kapwa mo, ang iyong ikapapahamak, pero ang hahangarin mo sa kanya ay ang kanyang ikabubuti. Pero higit kanino man, mga kapatid, ikaw ang makikinabang sa iyong ganong klaseng paghahangad ng mabuti sa iyong kapwa. Kasi, ibig sabihin, ganun ang naghahari sa iyong puso. Yung kabutihan. At sa ganung paraan, inaalisan mo ng puwang ang kasamaan. Itapo na ang maiitim na balak at naisin ang kadalisayan. Ito po ang maaari nating pagtrabahuhan sa ating sarili. Dito po tayo pwedeng magsimula ng pagbabago at susunod na po ang damdamin. Nagtataka ka halimbawa, bakit ako galit din sa kanya? Dapat ba akong magalit sa kanya?
Pero pag ang pinagtrabahuhan mo ay ang iyong isip, susunod na ang damdamin. Kasi kung ang hinahangad mo ay kabutihan para sa iyong kapwa, mapapanatag ang iyong kalooban. Hindi natin madidiktahan ang ating damdamin, ang ating emosyon, at ang ating pakiramdam. Pero pwede nating madiktahan ang ating pag-iisip. At mapapansin po nating everything will fall in their proper places. Pati ang ating disposisyon sa buhay ay maaayos din. Maging ang ating mga pagdedesisyon sa buhay ay mapapanuto din. At wag din po nating kalimutang manalangin. Dahil hindi din po natin ito kayang mag-isa. Kung sa sarili lang nating powers, kailangan natin ang tulong ng Espiritu Santo. At alam nyo mga kapatid, maigi rin na may nananalangin para sa iyo. Gaya po ng ginawa ni Santa Monica para kay San Agustin. Kaya't ito po ang ating gawin. Ang ipanalangin muna ang isa't isa bago pa ang sarili. Pumili ka dyan sa iyong katabi o sa likod mo o sa harapan mo. Ipagdasal mo siya. Ano man ang kanyang ipinapanalangin, siya muna ang iyong ipagdasal bago pa yung sayo. Malay mo maging santo rin siya, katulad ni Saint Augustine. At maging santa ka din, katulad ni Santa Monica. Di ba? Pero hindi na yung para maging santo siya. Kaya mo siya ipagdarasal o maging santa ka, kundi yung makasurvive man lamang siya sa pinagdadaanan niya. Mapagtagumpayan man lamang niya ang personal niyang giyera. Malampasan man lamang niya ang gabing ito. At makagising bukas ng umaga ng may bagong lakas at bagong pag-asa. Makatindig dinawa siya ng matatag sa kanyang mga pakikibaka. At harinawa, maging friendly din sa kanya ang buhay. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami. Magsitayo po. Minamahal kong mga kapatid, hilingin po natin sa Panginoon na tulungan tayong maging tapat sa ating mga kilos. Sa bawat paghiling ang atin pong itutugon, Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunan mo kami. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Sa ating buhay bilang bayan ng Diyos, naway matugunan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating tapat na pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Atin nawang maiwasang gumawa ng mga bagay dahil lamang sa ating pagnanasang tumulad sa karamihan o dahil sa ating pagkukunwari. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga nawalan ng pag-asa dahil sa ating masamang pakikitungo at pag-uugali, naway manumbalik sa pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabagong buhay. Manalangin tayo.
Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa kanilang mga dinaranas na mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga yumao sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Sa sandaling katahimikan ng ating puso mga kapatid, lakas loob po nating iakyat sa krus ang ating mga personal na intensyon, pati na rin yung mga ipinagbilin sa atin ng ating mga pamilya at komunidad sa pagparito natin sa Quiapo. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ama, tulungan mo kaming sambahin ka ng may katapatan sa aming puso at makalapit kami sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang ito pong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin, maihain nawa ngayong ginugunita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang sa ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan, o sana, o sana, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan, o sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal gaya ni San Agustin, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin upang kaming mga kaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang siya sa pamamagitan din niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibig at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ng ating minamahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinulwalhati ka namin.